naman ng inyong vlogger's friend Kit Raulian. And for today's video, today is May 23, 2024 and tomorrow na nga ang aming interview. Yes. So, we are here sa Bayview Park Hotel just in front US Embassy. Ayan yung US Embassy. There. Tapos kumuha kami ng deluxe room, isang queen, tsaka isang standard. Yung bed. Then, ang cost niya is 5,700 for one day, for one night, plus 1,000 deposit na makukuha daw upon check-out. So, ayun, nag-check-in kami kasi, di ba nga, sa Marikina pa kami manggagaling. Then, ang interview namin tomorrow is 6:30 AM. And sabi, dapat 30 minutes before interview, dapat nakapila na. So, kaysa ma-stress kami at another one, coding pa kami tomorrow. So, baka ma-stress kami tomorrow or what, much better mag-check-in. So, yun lang. Malapit kami. Malapit lang kami, as in, mag-walking distance lang kami tomorrow. So, ito. Hi, guys! Hello! Are you excited for tomorrow? No! No. So, ayun. Ito. Okay naman siya. Okay na rin mag-check-out kesa, mag-check-in kesa ma-stress. Yan. So, yan yung hotel view. Yan. Kesa ma-stress kami tomorrow. Diba? So, ayan. Ang ganda lang ng view kasi actually na-request namin to na malapit sa, na facing the bay. So, pwede naman siyang i-request. Oh, I'm so excited for tomorrow. See you tomorrow, guys. I'm so excited for you. Yung driver's license ko, naiwan yung... Ayan, nagre-ready na siya for tomorrow. Plancha-plancha. Hi, Daddy. Hi. Hi, Lupi. Actually, yung kids, yung dalawa kong kids, si Ate B, ayan, si Ate Courtney kasama lang namin. Yung dalawang kids, si Lupi tsaka si Ate Baleng, hindi namin sila isasama tomorrow, kaming dalawa lang. Pero, ayun, sinama na rin namin sila since mag-check-in nga kami ngayon. Sipag, oh. Plancha para ready na for tomorrow. Guys, pinaghandaan namin to ng 1 year and 7 months. So, dapat planchado lahat. Pati damit. Let's go. Lupi, ayoko na! Lupi! Dito ko nilagay yung mga documents na dadalhin namin for tomorrow. So, ganyan siya. Then, naka-organize siya ng ganyan. Ayan, nilagyan ko ng label. So, meron ako dito. Actually, hindi ko alam kung overly prepared ako or sakto lang to. Sana nga, okay na to, mga dala ko. So, nagdala ko ng TOR diploma ko. Kahit wala naman doon sa sinabi, pero malay mo, hingiin, diba? Then, yung I-797, meron din ako. Meron ako yung DQ letter, just to be sure. Tapos, meron ako, yun nga, sa school documents, TOR diploma. Then, English test, nagdala din ako. Yung result ng NCLEX, nagdala ako pass letter. Yan, meron din ako. Nurses, kompleto. Then, sa visa screen, meron din akong, dinala ko rin yung visa screen, including yung photocopy. Then, yung DS-260 confirmation page, tsaka yung DS-260 mismo. 2x2 picture, ganyan, civil documents, JO, NBI. Tapos, ano ba? Since sa PNP, nakalagay kasi doon, do you have military record pa, ganyan. So, nagdala ako ng service record. Required talaga yun kasi yung nung pasa ng civil documents, nagpasa kami ng service record before ako ma-DQ. So, nagdala ulit ako ngayon. Kumuha ulit ako ng last April yun eh. Parang kumuha ulit ako ng April.
Then, yung PRC, yan, pina-photocopy ko rin yung PRC ko, yung PNP ID, ganyan. Then, sa dependents ko naman, sa asawa ko, nagdala din siya ng, yun din, DS260 confirmation page, DS260. Tapos, may service record din, since nasa PNP siya. Tapos, nagdala rin pala kami ng passport. Yung lumang passport namin, dinala namin. Tapos, dinala ko rin yung medical namin. So, sa medical pala guys, di ba nung 21 ako na medical. Tapos, nag-message agad ako sa inquiry at stec.ph. Then, sabi naman, nag-reply naman sila. Sabi nila, ipapadala nila yun before interview. Then, hindi na naman ako papakali. So, message ko na naman sila nung May 22. So, nag-reply sila na email na nga daw nila yung medical ko sa dito sa US Embassy. Then, nag-send sila sa akin ng copy. So, pinaprint ko yon, including yung, yung mga medical ng mga dependents ko. Sinama ko na rin just to be sure na mayroon akong copy. Tapos, ano pa ba? Sa dalawang dependents ko, dalawang kids, DS260 confirmation page, tsaka birth certificate lang nila yung meron sila. Tsaka, 2x2 pictures. Then, ako pala, since ako late registered ako, nagdala din ako ng baptismal, tsaka yung LCR, tsaka yung mga tawag dito, yung mga diploma ko nung elementary and high school. Buti nga na na-save ko pa yung mga yon. Then, may AKA din kami pareho ng asawa ko kasi siya, di ba, nagpa-correction ng name niya. Ay, hindi magpa-correct, nagpa-annotate siya doon sa birth certificate niya. Then, sa akin naman, since late registered, baka hanapan din, tsaka maiden name. So, ayun lang. So, ito yung dala kong folder for tomorrow. Tapos, yung sa asawa ko, magdadala din siya yung mga PNP records namin. Kasi wala kaming mabasa usually sa Telegram na nasa service. So, wala kaming idea kung ano hinihingi ng US Embassy kapag nasa service. So, meron naman kami mga records sa PNP. So, dadalhin namin yun tomorrow just to be sure. Kasi, syempre guys, 1 year and 7 months natin itong pinaghandaan. Dapat fully prepared talaga kami sa interview for tomorrow. What's that, Daddy? So, yan. Meron kaming mga documents from PNP. Dadalhin ni Daddy yan tomorrow. Just to be sure. Hindi naman ganun. Mayroon pa kami mga SALN, ITR. Kahit hindi naman, wala naman siya dun sa documents. Basta, mas okay nang overly prepared kami kaysa manghinayang kami sa interview at ang hirap maghanap or mag-abang ngayon ng interview slot. Parang more than a week nang walang puro nas sa CGI monitoring. As in, no available slot. Kaya, dapat ma-secure na namin yung slot namin tomorrow. At wala lang aberya talaga. So, ayan, checking. Babalitaan namin kayo kung anong mangyayari for tomorrow. Yun lang muna for today.